Let us open our Bible on Psalms 44, verse 3. Praise the Lord. For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them, but thy right hand and thine arm and the light of thy countenance, because thou hadst a favor unto them. Yan. So, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na pinapaunawa niya sa atin lagi na anumang mga blessings na angkin natin ngayon sa ating buhay ay dahil hindi sa ating kapangyarihan at kakayahan, kundi dahil siya ay nagpakita sa atin ng favor. Katulad na lang sa atin dito sa Davao Congregation. Sino ang mag-akala na we can acquire a hectare of a piece of land na matayuan natin ng simbahan, matayuan pa ng mga residences ng ating mga kapatiran. Hindi natin yan sukat akalain. Ganon din sa ating mga branches. Kung paano nila na-acquire ang mga lupa na tinirikan nila ng kanilang churches, kahit pa man ng mga parsonage. At ganon din ang mga members, kung paano sila naka-acquire ng mga properties, magamit nila sa kanilang pamilya, sa kanilang pamumuhay. Hindi dahil sa anuman sa ating kakayahan, kundi dahil ito sa favor ng Diyos na ipinakita niya sa atin. Para doon tayo magpasalamat sa Kanya. Para doon tayo pupuri sa Kanya. Para doon tayo kumilala sa Kanyang kabutihan. We have to acknowledge His faithfulness, His goodness, His blessings sa buhay natin. Alam niyo po, itong ating na-acquire na kalagayan that is being blessed by our Lord Jesus Christ, may basihan ang Diyos nito. Kaya huwag tayong makalimot para tayo ang magmayabang, para tayo ang magmamataas. Huwag. Merong basihan ang Diyos sa mga bagay na yan. Unang-una, this is just the fulfillment of what He promised to His servants who were ahead of us. Yung bang mga nauna na ginamit ng Diyos sa atin, pangako yan ng Diyos sa kanila. Dahil sa kanilang paninindigan, kung ano yung pangako ni Lord Jesus kay Pastor Samuel Algabre sa kasaysayan dito sa atin sa Holy Place, tayo yung nakasaksi, tayo yung nakatanggap. Kahit temporary lang ang mga bagay na yan, maliban pa yung eternal na mga bagay na ating tatanggapin. Pero dahil yan ay sinalita at sinabi ng Diyos, tiyak yan ay mangyayari. Basahin natin, Deuteronomy 4:37 and 38. Praise the Lord. And because He loved thy fathers, therefore He chose their seed after them, and brought thee out in His sight with His mighty power out of Egypt, to drive out nations from before thee, greater and mightier than thou art, to bring thee in, to give thee their land for an inheritance, as it is this day. Yan. Dahil inibig niya ang inyong mga ama. So, merong tinitingnan ang Diyos. Nung nanindigan yung mga ama, yung mga nauna na sumampalataya sa Diyos at pinasa niya o pinasa nila sa mga anak nila. Di ba yun yung sinabi diyan kay Abraham? He commanded his children to do justice and judgment, that God might fulfill what He promised to him. So ganon din sa buhay natin. Nung ginamit si Pastor Samuel Algabre sa kasaysayan sa atin dito sa Holy Place, naniwala tayo. So therefore, we become His seeds. We become His children. Because Pastor Samuel Algabre did believe the gospel of God, therefore he became the son of Abraham spiritually. And we become also His seeds. So yung pangako ng Diyos kay Abraham,
na ipinangako niya kay Isaac, pinangako niya kay Jacob, ipinangako niya sa lahat ng mga tao na lumipas na. Hindi natin kilala. There are so much people who serve God as Abraham did serve and believe and obey. Hindi natin yan alam kung saan pang dako sa sanglibotang ito. And we are so blessed because isa dyan sa kasaysayan sa atin sa Holy Place, Pastor Samuel Algabre. So tayo na mga naging children, spiritual ni Pastor Samuel Algabre sa faith niya, tayo yung nakaangkin sa fulfillment na hindi pa na-fulfilled during his days sa sanglibotang ito. Kaya, tingnan natin yung faithfulness ng Diyos sa mga sumunod sa Kanya, na kahit wala na sila dito physically, still, He will keep good His promises to the children. Praise the Lord! Ngayon, kung tayo ay patuloy sa paglilingkod kay Lord Jesus Christ, kung kukunin na tayo ni Lord Jesus sa panahon na Kanyang gusto, yung mga children naman din natin na nagpatuloy sa Panginoon, they will again receive the favor of God. Pasa-pasa lang yan hanggang matapos ang mundong ito. Kaya, anumang blessings na naangkin natin sa sanglibotang ito, do not say within your heart that you possess that by your own capacity or capability. No. But because of God's promises to our foreparents. At dahil sumunod tayo sa kanilang sinabi, sa kanilang dinala na Word of God, therefore, nakabenefit tayo. Kasi kung hindi tayo naniwala sa gospel, dinala ng mga alagad ng Diyos, hindi tayo makaangkin sa privilege na ma-inherit natin yung mga pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Because we believe, because we continue sa gospel na binigay sa atin, therefore, God will fulfill His promise to us. Basahin pa natin. Deuteronomy 8:17 and 18. Praise the Lord. And thou say in thine heart, my power and the might of my hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers, as it is this day. Yan. Kaya lahat tayo, mga anak ng Diyos, na nandito pa sa sanglibotang ito, who receive blessings from God. Alam mo, pag may nakarinig dito sa atin na nagbigay tayo ng luti-luti dito na mura, ano kaagad sabihin ng mga makarinig? Meron pang bakante. Meron pang available. Sabi ko, kulang pa po sa mga members namin mismo. Wala na po. So, ibig sabihin yan, we receive the privilege to be blessed by our Lord Jesus Christ. No? Ganon din sa mga branches natin. Kayo dyan, Pangauan Congregation, pinagpala kayo ng Diyos. Yung church ninyo ay pinalaki at binago ni Lord Jesus Christ. At ngayon, ongoing pa kayong gumagawa. Ginawa yan ng Diyos sa inyo dahil nanindigan kayo. Dahil nung first kong punta dyan, ito si Brad Carting at saka si Sister Pasencia, they received the Word of God. Hanggang lumaki na yan si Pastor Rabiron na ordain, siya na ngayon ang naging pastora dyan. Nagpatuloy yung pamilya niya, mga kapatid niya, yung mga niligtas dyan ni Lord Jesus Christ na relative ni Brother Digol, sina Sister Ganggang, Brother Rolly, Sister, basta lahat nila dyan na nagpatuloy hanggang nagbunga na nagbunga. Dahil kayo nanindigan, kaya pinagpala kayo ng Diyos. Praise the Lord. Ganon din ang Alubihid Congregation dahil nagpatuloy kayo dyan. Pastora Bergie, Pastor Alex, hindi kayo humiwalay sa Panginoon since tumanggap kayo sa gospel of our Lord Jesus Christ. O di meron nang natatanaw, naka-acquire na kayo ng lupa along the highway pa. Prime lot yan, hindi yan basta-basta. Nag-provide si Lord Jesus Christ. Plus, ang meron ng allocation ng government natin para sa inyo.
hinihintay nyo na lang yung connection ng kuryente at saka tubig din. Padala na yun. Makapagsimula kayo. So, ang lahat ng mga anak ng Diyos, whom God blessed, hindi ko na ma-mention yung mga churches na nakatirik na yung mga simbahan nila, naka-acquire na sila ng lupa, gumanda na yung mga sanctuaries nila. Marami. By the grace of God. Yung mini-mention ko, ito yung the list of our congregation na kailangan natin tulungan immediately. Hindi pa natin sinali yung mga na-establish na, hindi na, marami pa yan. So, itong lahat ng mga pangako ng Diyos na nangyari sa atin, dahil ito sa Kanyang pangako sa nauna sa atin. At dahil tayo nagpatuloy dyan sa Kanya, ibibless din ng Diyos yung ating mga anak sa future. Praise the Lord! Kaya, huwag nating sabihin na angkinin natin ang nangyari na blessing sa buhay natin na sa power natin ito, galing ito sa ating sarili, huwag. Kasi hindi ito mangyayari. Isipin mo lang itong lugar na ito. How could you acquire this property in this kind of big space or area? Wala naman tayong kakayahan noon. And how come na materialize? Because it is God who made it to be done. Nagbigay lang siya sa atin ng wisdom, ng knowledge na mag-dispose tayo ng property sa likod banda. At the same time, para matulungan yung walang house and lot o wala yung lupa. Siyempre, pag may lupa ka, may privilege ka na matatayuan. So, ganun. By the grace of God, by the power of God. Kaya i-pray natin ito na we can never know, we can never tell. Baka itong system dito, pwede natin mai-apply sa ibang kongregasyon. Praise the Lord. So, basahin natin Zechariah 4:6. Praise the Lord. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Yan. Tingnan mo yan. Hindi sa kalakasan ni sa kapangyarihan natin, kundi dahil sa kanyang espiritu ng Panginoon. Ibig sabihin yan, by His own power, by His own capacity, nagkaroon tayo ng ganitong mga blessings mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya intindihin natin yan. Nanindigan yung ating mga magulang who already passed away and God has so much promises to them. Tayo ng mga anak na naniwala sa kanila, na nagpatuloy sa kanyang ebanghelyo, we receive the fulfillment. At if in case hindi pa matapos ang sanglibutang ito at matapos yung term natin sa sanglibutang ito, at yung mga anak natin na ninindigan, there are more fulfillment na mararanasan nila sa mga pangako ng Diyos. Kaya huwag tayong humiwalay sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kasi itong lahat naging excellent, naging perfect ang mga fulfillment because of His might and power. Basa 2 Corinthians 4:7. Praise the Lord. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Yes. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. See? Resulta ng ating faith, resulta ng ating obedience dyan sa ating Panginoong Hesukristo. Itong lahat ay naganap at nangyari. Praise the Lord. At kung sakali man merong mga matatawag nating gustong sumira sa atin, gustong magpahamak sa atin o gustong maggawa sa atin ng ikakapahamak natin, siya pa rin ang magliligtas sa atin mula sa kanila. Whom God bless, no one can curse. Whom God save, no one can destroy. Basahin natin. Psalm 17 verse 7. Praise the Lord. Show thy marvelous loving kindness, O thou that savest by thy right hand,
them that which put their trust in thee from those that rise up against them. Yes. Papakita niya ang marvelous loving kindness. Siya yung nagliligtas sa kanyang kanang kamay doon sa kanila na nanalig sa kanya mula sa mga kaaway na lumaban sa kanila. Marami pa tayong tatanggapin na mga hindi natin kayang bilangin ang mga privilege, blessings mula sa ating Panginoong Diyos ahead of us. Nasa unahan lang natin yan. Naghihintay lang yan sila sa buhay natin. Basta, let God delight in us. No? Pasayahin lang natin ang Diyos. Paligayahin lang natin ang ating Panginoong Diyos. Paano ba liligaya ang Diyos sa atin? Faith and obedience. Yung paniniwala at pagsunod lang natin dyan sa Kanya, yung inawit natin lagi dito, trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. So, hindi tayo pababayaan. Basa, Numbers 14:8. Praise the Lord. If the Lord delight in us, then he will bring us into this land and give it us a land which floweth with milk and honey. Yes, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us a land which floweth with milk and honey. See? Kaya napaka-ganda ng programa ng ating Panginoong Diyos. Paligayahin natin ang Diyos. Huwag tayong humiwalay sa kanyang katuwiran, sa kanyang kabanalan. Huwag tayong humiwalay sa ating paglilingkod, pag-ibig natin sa kanya, pag-ibig natin sa ating kapwa, pagtulong natin sa karamihan. Let us put in our mind and our heart how to give, how to share, how to serve God by serving people of the world. Siya na yung bahala mag-materialize nito. Ma-realize na lang natin, ito yung ni-pray ko kay Lord Jesus that I want to give, I want to help, I want to share. Nangyayari na. Ito na yung mga bunga, ito na yung resulta. Tingnan mo. Basahin pa natin, Deuteronomy 10:15. Praise the Lord. Only the Lord had a delight in thy fathers to love them, and he chose their seed after them, even you above all people, as it is this day. Yes, there is something that people could have out of the delight of the Lord to their fathers, yung mga ama nila. Meron talaga silang tatanggapin na hindi pangkaraniwan. Alam mo ang Diyos, masaya niyang ginagawa yung mga pangako niya sa mga anak ng mga naniwala sa Kanya at yung mga anak nila ay naniwala din sa kanilang ama. Masaya ang Diyos, gagawin niya ang kanyang mga pangako. Hindi siya yung napipilitan, hindi siya yung out of unwilling heart. Hindi. Masaya niyang gagawin yan sa mga anak niya. Kaya nga sinabi diyan, God hath pleasure in the prosperity of His servants. Last verse basahin natin. Jeremiah 32:41. Praise the Lord. Yea, I will rejoice over them to do them good, and I will plant them in this land assuredly with my whole heart and with my whole soul. Imagine that. I will rejoice over them to do them good. I will plant them in this land assuredly with my whole heart and with my whole soul. Pangangatawanan ng Diyos yung kanyang goodness na gagawin niya sa mga anak niya na naniwala sa Kanya. Kaya purihin ang Diyos, luwalhatiin ang Diyos, pagsambahin ng Diyos, ay atin siyang paglingkuran ng buong puso dahil sa Kanyang pagtatapat sa lahat niyang mga pangako simula kay Abraham hanggang ngayon. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. And may I ask Sister Joy Mojares, please lead the closing prayer.